Guys, nandito tayo sa Daang Hari, Muntinlupa at tayo ay travel lakbay papunta ng Ayala Malls malapit sa SM MOA. At dito tayo dadaan sa route ng merong friendship sticker dito sa Las Piñas. So itong unang village na ating papasukan, ito ay TS Cruz Subdivision. So ito yung pwedeng daanan kung friendship sticker ang gamit nyo. Kung meron kayong friendship sticker, dito yung allowed na dadaanan. Dun sa ibang gate, hindi nila pinapayagan. Pero dito sa mga route na nilagay nila, dire-diretso lang tayo dito. So ito yung TS Cruz Subdivision dito sa Las Piñas. At ang sunod na papasukan natin ay ang BF Almansa Las Piñas. So yung route na dadaanan natin ay para lang sa mga may friendship sticker. So hindi pwedeng dumaan dun sa mga gate na hindi nila pinapayagan. So pili lang yung mga gate na pwede nating daanan. Ganun pa man, malaking tulong kasi kapag sobra na ang traffic doon sa Alabang Sapote Road, ito yung isang option na pwede nating daanan. At ano lang to, tagus-tagus lang to. Kapag nakapasok tayo ng BF Almansa, lalabas naman tayo doon at papasok naman sa susunod na village. So yung susunod na village ay Pilar Village. Katabi lang siya ng BF Almansa. At malaking tulong yon kasi doon sa Pilar Village, maraming gate na pwedeng daanan. Papunta doon sa Marcos Alvarez, sa May Camellia. Malapit na siya doon sa papunta ng Bacoor, pwedeng lumabas doon. At pwede din naman sa malapit sa dito sa may SM, sa may Alabang Sapote Road. Pwede rin doon sa dadaanan natin yung Teresa Park Village. At lalabas din tayo ng Marcos Alvarez doon. At papasok tayo ng Moonwalk. Tapos papasok tayo ng BF Resort. Tapos lalabas tayo ng PhilAm Subdivision. So, malaking bagay na merong friendship sticker dito sa Las Piñas. At tayo ay nagpapasalamat sa isang comment galing kay ayon kay Sir Jeyo Marfil, yung kanyang comment nung nakaraan nating lakbay, yung Daang Hari, Las Piñas, na dumaan tayo sa may mga same gate na dinaanan tayo. Salamat sa kanyang komento. Sabi niya, take note. Makakakuha ka ng legit na friendship sticker sa munisipyo ng Las Piñas ng libre. Kung legit ka na taga Las Piñas, kailangan mo lang ng rehistro ng sasakyan, naka-address sa Las Piñas, at lisensya na naka-address sa Las Piñas at pareho ng sa rehistro ng sasakyan. So yan yung magandang comment ni Sir Jeyo Marfil. At maraming salamat. So makatulong nawa yan sa mga taga Las Piñas na kukuha ng friendship sticker. At ayon sa kanya, kailangan lang ma-provide yung mga nasabi niya dyan, address, lisensya, rehistro ng sasakyan. So same address, yung nandun sa ID at yung nandun sa rehistro ng sasakyan. So, ang gandang bagay, malaking bagay, libre sa mga taga Las Piñas na kukuha ng friendship sticker. So, malaking tulong kasi yan at mga shortcuts ang talagang nadadaanan. So, meron ding nagtanong at ang sabi niya ay, paano kung bagong lipat sa Las Piñas? Paano makakakuha ng friendship sticker? So, si Marlene yung kanyang name. So, 1 month ago din to.
At nag-reply naman tayo dun sa ating reply na kung bagong lipat sila ng lugar ng Las Piñas, pwede silang magtanong, makipag-ugnayan sa mga barangay officials o dun sa mga kung nasa village, dun sa mga officers ng mga homeowners. So pwede silang makipag-ugnayan doon. So maraming salamat sa magandang comment, Sir Jeyo Marfil, at salamat po sa question ni Ma'am Marlene. At nawa ay kung kukuha kayo ng friendship sticker, ayan, may guide po tayo galing kay Sir Jeyo Marfil. Maraming salamat at kay Ma'am Marlene. So, ganun lang po. Coordinate lang kayo dyan sa mga officers ng barangay na nalipatan nyo dyan sa Las Piñas at sa mga leaders kung nasa village kayo, may mga leaders ng mga homeowners. So, tuloy tayo mga kalakbay at dito medyo ramdam natin yung pagbigat. So, pila tayo. At lumabas na tayo ng TS Cruz, pumasok na tayo dito sa BF Almanza Gate. At dito sa bandang unahan ay kakaliwa tayo at palabas na rin tayo ng BF Almanza Gate. Pero papasok naman tayo ng isang village ulit. At yung village na ito ay ang Pilar Village. So, itong village na susunod ay medyo malaki yung village na to. Pero sa ngayon, nandito pa tayo sa loob ng BF Almanza Las Piñas. At itong mga dinadaanan natin ay friendship route. Dito pinapadaan ang may mga friendship sticker. So kapag nakalabas tayo mamaya nitong BF Almanza, papasok tayo ng Pilar Village at dadaan naman tayo ng Teresa Park. So village pa rin yun. Tapos lalabas tayo ng Marcos Alvarez at papasok naman tayo ng Moonwalk Village, Las Piñas. So yung Moonwalk Village naman ay nagdudugtong sa BF Resort Village ng Las Piñas. At mula doon ay tuloy-tuloy tayong maglalakbay tapos lalabas tayo ng BF Resort at papasok naman tayo ng PhilAm Subdivision. So ito yung palabas ng BF Almanza. At itong sunod na gate naman ang papasok ng Pilar Village. So yan, nakalagay dun sa bandang taas, naka-signage, welcome to Pilar Village. So yung guard nakatingin sa atin at nakita yung ating sticker. So pinapa-diretso lang tayo. Okay, ito yung Pilar Village. So, time check natin, nasa 8 minutes na yung ating na-travel, yung ating nalakbay. At alam nyo, maganda yung bagong mall na pupuntahan natin, ang Ayala Malls. At marami ding mga pasyalan doon sa pupuntahan natin. Pero tingnan natin kung hindi ma-traffic, pwede nating ikutin yung mga katabing mga pasyalan. Pero since na Sabado ngayon, maraming mga namamasyal, minsan ma-traffic yung ganitong panahon. Sa pagdadrive natin, lagi nating pinapaalaala na nakakondisyon dapat ang katawan at kung makakaramdam ng antok ay humanap ng safe na lugar at umidlip. At pagkatapos makaidlip, saka muling magpatuloy ng pagta-travel. So, dito tayo sa diretsong to at sa bandang unahan tayo ay kakanan. Pero may mga ibang option pa rin dito na pwedeng daanan ng friendship sticker route. Dito sa padiretso dyan, merong Camellia Subdivision. Kaya lang hindi doon ang ating destination, kaya
dito tayo sa bandang kanan. Kakanan tayo dito. Okay, dito sa bandang unahan ay liliko na tayo sa kanan. Ayan, sundan natin tong nasa unahan natin. Ang ganda nung araw, palubog na siya. Kulay gold. So, tuloy lang tayo dito at sa mga susunod na kanto, kakaliwa naman tayo. Parang Diamond Street yung ating kakaliwaan mamaya at yun ang padiretso naman ng Teresa Park Subdivision. So, nasa loob pa rin tayo ngayon ng Pilar Village. Malaki yung village na to. At kapag nga meron tayong sticker ng friendship ay makakadaan tayo dun sa mga daan na inilaan nila para sa may mga friendship sticker. Ayan, minsan ganito parang nagpapakiramdaman kung sino yung unang mag-go. Sa mga tanong kapag nag-e-exam, kapag kukuha ng license, sino ang unang mag-go kapag may mga intersection. So, ang tinuturo ay yung nasa kanang bahagi mo ang dapat mauna. At paano kapag crossing, yung lahat ng kanto ay merong kakaliwa ng kanan. At paano kung merong kakaliwa? So, ang tinuturo ay yung kakanan yung unang pagbibigyan. Kaya yung nasa kaliwa natin kanina, hindi siya nag-go at pinagbigyan yung nasa kanan. Pag nagda-drive tayo, lagi din nating i-check yung hangin ng gulong ng sasakyan. Minsan kapag hindi pantay yung hangin ng gulong ay malakas sa konsumo kasi iba yung takbo ng ikot ng gulong. Pero kapag pantay yan, nakakatulong na makatipid sa konsumo ng gas. So kaliwa tayo dito, ito yung Diamond Street at may 7-Eleven dun sa kanto, isang landmark na matandaan natin kung dito tayo dadaan sa Teresa Park palabas ng Marcos Alvarez. So ito naman yung palabas na tayo ng Pilar Village at yung sunod na village na to ay ang pangalan ay Teresa Park. At kapag labas natin ng Teresa Park, meron pa ulit isang village bago tayo makalabas ng Marcos Alvarez. So nakikita ng mga guard, pinapatuloy lang tayo kasi nga yung route na to ay allowed yung may mga friendship sticker. Pero napapansin natin minsan na may mga sinisita din na siguro walang friendship sticker. At ang iba ay binibigyan nila ng ticket, nagbabayad. Yung iba naman, kinukuhanan nila ng ID, ng government ID para masigurado nila na babalik doon sa gate nila para i-claim yung kanilang ID. So, sa bandang unahan nito, mapapansin natin, meron ditong nagbabantay at may hawak siyang ticket. Siguro relievo yung mga bantay dito. Kasi hindi nawawala ng nakatayong nagbabantay dito sa susunod na village na ating papasukan. So, palabas na tayo ng Teresa Park Subdivision. At ito, panibagong village to. Ayan, nakita nyo, merong guard dyan, no? May hawak na mga resibo. Pero pinag-go tayo kasi nakita niya rin yung ating friendship sticker. So, ito yung village na sumunod sa Teresa Park Subdivision.
At lalabas tayo sa village na to. At paglabas natin ay malapit na yung Marcos Alvarez. So kung iniisip natin na kung doon tayo dumaan sa Alabang Zapote Road, tapos liliko tayo ng Marcos Alvarez, siguro yung 15 minutes na check time tayo ngayon, 15 minutes, baka hindi kakayanin yon kapag sobra yung traffic. Galing doon sa Daang Hari, Muntinlupa, kung kanto na rin yun ng halimbawa, nandun ka na sa may Alabang Zapote Road. Pero kapag mabigat na yung traffic, lalo dun sa tapat ng SM, minsan talagang matagal ang biyahe doon. So, mas pinili natin na dito ngayon dumaan sa mga villages na allowed ang may sticker ng friendship. So, okay naman ang ating lakbay, ang ating mga pagpasok sa kanilang mga gate. Wala namang aberya. Kapag nakita ng guard yung ating sticker sa sasakyan ay pinapag-go naman tayo. So itong sa unahan natin ano pala siya dito, no? Mag-i-stop kaya naka-hazard. Ayan, nag-stop siya. So tuloy tayo dito. Ito na yung Marcos Alvarez. At sa bandang unahan nito, kakaliwa tayo, papasok naman tayo ng Moonwalk Village. So dito sa area na to, ramdam talaga dito ang traffic. Lalo na kapag ganitong oras na rush hour. Pero yung sa gawing kanan natin, mapapansin natin na dire-diretso naman sila. Kasi ang nag-traffic dito, yung papasok ng Moonwalk Village. Kasi may mga lumalabas galing ng Moonwalk Village. Minsan mahaba din yung pila nila. Pero yung gawing kanan natin na padiretso lang yan ng Alabang Zapote Road ay tuloy-tuloy sila. So muli, kapag ganito yung situation, tayo ay naghihintay at natetest ang ating patience. At sa bawat paghihintay, syempre, minsan maiinip tayo, pero kasama yan sa mga travel na ating ginagawa. At lalo na kung talagang nagta-travel tayo, minsan hindi naiiwasan yung ganitong situation na may traffic light o may mahabang pila ng traffic. Isang talata mula sa banal na kasulatan sa Book of Matthew, chapter 5, verse 16. Ang sabi doon, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Magdiliwanag na gayon ang inyong ilawan, at kapag nakita ng mga tao ay luluwalhatiin nila ang Diyos Ama na nasa langit. Kapag tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo ay nagiging bagong nilalang. Sabi ng isang talata pa rin sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nabago, nawala na yung dati. Narito, naging pawang bago. Kaya maganda rin na ang ating buhay ay ipasakop natin sa ating Panginoong Diyos. So tuloy tayo, ito na at nag-go naman na. Tingnan natin kung aabot tayo. So, ayan, sana umabot tayo. At medyo bumagal na, no? Ayan. So, hindi na tayo umabot dun sa mga pumapasok ng kaliwa. At yung sa ibang way naman, yung pinagbigyan ng mga enforcer. So, ganito, maghihintay ulit tayo. At muli tayo nagpapasalamat sa ating mga nakakasama sa ating mga video, sa mga nanonood at sa mga manonood, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat, at sa mga nagsasubscribe,
Maraming salamat at tayong lahat nawa ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Okay, at hintay pa rin tayo. Kapag nakapasok naman tayo dito sa Moonwalk Village ay magiging tuloy-tuloy na yung ating travel. At ang susunod na village nga, sabi ko kanina, ay ang BF Resort Village. So yung BF Almansa ay doon sa Bukana lang siya, katabi lang ng TS Cruz Subdivision at katabi ng Pilar Village. Ito naman, BF Resort Village, yung pangalan ng village na susunod sa Moonwalk. So ang daming mga villages dito sa Las Piñas at napakaganda na nagkaroon ng friendship sticker at yung may mga friendship sticker ay binigyan ng mga pwedeng daanan. Pero dun sa mga main gate ng mga villages, ang pinapadaan lang nila doon ay yung may mga sariling sticker ng kanilang village o nung kanilang subdivision. Pero ito nga, kagaya natin, ang sticker natin ay friendship, pili lang na mga daan yung pwede nating dadaanan. Ganun pa man, malaking tulong yon. So ito, nag-go na ulit at go na tayo. Medyo na late ng pag-arangkada yung tricycle sa ating unahan. Ayan, at makakadiretso naman na siguro tayo ng pagliko ng kaliwa. So sa kanan natin may bagong bagong tayo na McDonald's. Ayan, kung medyo magugutom kayo sa biyahe, pwede kayong mag-stop dyan o mag-drive-thru, pwedeng kumain. So ito, ayan, may enforcer naman. So kaliwa tayo dito. Dito mahigpit yung mga guard, talagang sinisipat nila kung may sticker. Kapag nakita nilang walang sticker, may ticket silang nakahanda at sinisingil ng bayad. Ayan, so ganito, kapag walang sticker, talagang i-hold nila. At may mga charges na binibigay sila kung magkano yung charge na nararapat. Iba yung charge ng delivery, iba yung charge ng private. So, ayun, nakita natin, nagbayad yung nasa unahan nung sinusundan natin na nasa unahan ng tricycle. Pero tayo, chinek ng guard yung ating sticker at pinago tayo. So, malaking bagay talaga. At ito, pansin natin, grabe na yung tukod ng mga sasakyan ng palabas ng Moonwalk Village. Ayan, pila sila, no? Ang haba. Pero kung meron silang ibang option, pwede silang dumaan sa ibang gate na, ayun nga, pwedeng makadaan yung may mga friendship sticker. Dito sa BF Resort, may mga gate din dito na ina-allowed ang friendship sticker. So isa na tong dumudugtong sa Moonwalk Village. So kaliwa tayong bahagya dito, tapos sa bandang unahan, kanan ng bahagya, dire-diretso na yon. Papunta naman tayo ng palabas ng isang gate ng Moonwalk Village at papasok naman ng gate ng BF Resort. So nasa 24 minutes na yung ating travel. Nakatawid na tayo ng Marcos Alvarez. Nandito na tayo sa Moonwalk Village at palabas na tayo ng Moonwalk Village at papasok naman tayo ng BF Resort Village. So may ginagawa din dito sa street na to. Apollo 1 or yung name ng street na to ay Apollo. Hindi ko lang matandaan kung 1 or 3. So basta Apollo yung binabagtas nating street ngayon. Okay, tuloy-tuloy lang tayo dito at ayan nga, nakikita na natin sa bandang unahan yung
gate na may mga guard na sinisipat din nila kung may mga sticker yung dumadaan. Kapag may sticker ay pinapa-diretso lang nila. So yung parang L3 na nasa unahan, nung nasa unahan natin, yan yung siningil kanina doon sa BF. Doon rather sa moonwalk, yung gate na kinaliwa natin kanina na may mga enforcer na nag-guide. So, tingnan natin. Kasi kapag wala talagang sticker, ay sisitahin. So, ayun. Sinita ulit siya. At nakikipag-usap sa gwardiya. So, yun. Nagkaunawaan sila at umaatras dito sa bandang kanan. So, siguro, dito yung kanyang destination. Ayan. Oo nga, kasi meron ditong parang anong tindahan ba to? So, nagbayad siya dun sa moonwalk at nakiusap siya dito. Ayan. Parang mart, mini mart, parang ganon. So, ayan, tuloy tayo. So, hindi tayo sinita ng guard, pinatuloy lang tayo. Pero yung walang sticker talaga ay sinisita nila. Okay, tuloy tayo dito sa street na to. Dire-diretso lang dito. Nasa loob na tayo ng BF Resort. At kapag nakadiretso tayo dito, meron tayong lilikuan na ang pangalan ng street ay Carnival Park Street. At babagtasin natin yun mamaya, dire-diretso. Tapos merong street na kakananan tayo, papunta naman ng palabas ng isang gate ng BF Resort Village at papasok naman ng Phil-Am Village. So yung Phil-Am Village ay magandang village din ng Las Piñas at palabas na yon ng sa Alabang Zapote Road. At kapag nakalabas tayo doon ay aakyat lang, diretso lang tayo at mayroon tayong aakyatan na tulay. Tapos malapit na yon sa papasok tayo ng expressway. So yung Cavitex at yung Coastal. Siyempre doon tayo sa Coastal kasi papunta tayo ng hindi man SM MOA kundi yung bagong gawa na Ayala Malls. Pero parang sakop pa yata yun ng Parañaque yung pupuntahan natin. Kasi yung SM MOA, di ba, Pasay siya. So nahati kasi yung mga pasyalan doon. Ang isang side, pagtawid ng tulay ay Pasay, tapos yung isang side ay Parañaque. So tuloy lang tayo dito, mga kalakbay, mga katravel. Ayan, may slot dito sa bandang kanan ng mga nagpa-park. So, diretso lang tayo dito. Yung gawing kaliwa, may daan dyan ng Riverside. Pwede ding dumaan dyan, lalo yung may sticker. Kaya lang, medyo may mga part dyan na medyo maliit yung daan. At kapag nagsalubong ang dalawang sasakyan, kailangang magdahan-dahan ng takbo. Pero may mga part din na malawak naman yung daan. At lalabas din yun doon sa Alabang Zapote Road, doon sa may Tuason Village, at tapat ng Tuason Village. Pero syempre, mas pinipili natin dito. Ayan, at okay naman, mas malawak kasi yung daan dito. Okay, sa bandang unahan nito tayo ay kakaliwa. At kapag nakakaliwa tayo, yung Carnival Park Street na sinasabi ko kanina, doon tayo babagtas naman. So ito na, sa bandang una na to ay kakaliwa tayo.
So medyo padilim na at nakailaw na yung iba, no? Naka-hazard. Ano ba 'to, naka-hazard? O magle-left din siya. Ganda ng ilaw niya, ang liwanag. Kapag nakakaliwa tayo dito ay medyo malapit na yung gate na lalabasan natin at papasok naman tayo sa huling village na dadaanan natin ngayong lakbay na to dito sa Las Piñas, dahil sa friendship sticker na meron nga ang ating ginagamit na service. So diretso lang tayo dito at mga ilang kanto ay kakanan naman tayo. So ramdam na natin yung dilim at marahil nakalubog na yung araw, pero may liwanag pa rin naman. So ingat lagi tayo kapag ganito. Ayan, may sisingit na tricycle. Pagbigyan na lang natin. Tayo muling nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating mga video. May mga nagsasabi na sumusubaybay. Ayan, malaking encouragement. At sa mga nag-view na unsubscribe, salamat din po sa inyo. At kung marapatin nyo po ay i-click nyo yung subscription, pati yung notification bell para sa mga susunod na mga video ay ma-notify po kayo. Ayan, talagang ramdam na yung dilim. Dahil din siguro sa mga puno, na malalaking puno dito. Pero talagang ayan, nakailaw na yung iba. So nagpapakita na talagang palubog na yung araw. Bagamat may konting liwanag pa sa taas, pero dito sa bandang baba ay nakikita na yung dilim. Yung ilang mga nakakasabay natin, nakakasalubong, gumagamit na ng park light. Yung iba naka-headlight na. Tayo maya-maya magbubukas na rin ng ating ilaw. Okay, so yung kantong to, merong pagsusunod na medyo malaking kanto. Doon tayo kakanan mamaya. At yun yung street na papunta na ng direction ng PhilAm gate. At doon tayo mag-e-entry mamaya. So ang laking tulong ng friendship sticker. At salamat muli doon sa advice ni Sir Geo Marfil. Ayan, nabanggit na natin kanina na libre lang sa mga taga Las Piñas. Basta i-provide nyo lang yung license nyo na naka-address sa inyong tirahan at same address ng rehistro ng inyong sasakyan. At kay Ma'am Marlene naman na nagtanong bagong lipat ng Las Piñas, paano maka-avail ng friendship sticker. So maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga barangay officials o sa mga officers kung halimbawang kayo po ay nasa village nakatira. At salamat din doon sa mga nagko-comment sa atin sa ibang mga video natin na sila po ay may mga magagandang comment at may mga nagsasabi pa na nagpapasalamat din sila sa mga pagbibigay natin ng tips, minsan mga informations, minsan may mga tungkol sa history, ayan, na
habang tayo naglalakbay ay naiikwento natin. Ayon din sa mga books na nababasa natin, kagaya doon sa Binyan, na si Gat Jose Rizal pala ay nag-aral ng elementarya doon sa Binyan. Kaya yung kanilang plaza ay mayroong statute ni Gat Jose Rizal. So tuloy tayo mga kalakbay. Ayan, at talagang padilim na, paggabi na. So bandang unahan nito, diretso lang tayo at tatawirin natin yung gate ng BF Resort at papasukin natin yung gate ng PhilAm Village or PhilAm Subdivision. So ito na yung intersection na kapag nakatawid tayo dito ay papunta na ng PhilAm Village Subdivision o PhilAm Village. Ayan. So tuloy lang tayo dito. Ayan, at malapit naman na yung post ng mga guard. Medyo okay yung ano dito ngayon, no? Konti yung sasakyan. May mga nakapark nga lang, pero malawak naman yung street na to. Ayan, at nakailaw na halos yung mga nakakasalubong natin. So mag-open na rin tayo ng ating ilaw. Park light lang muna. Maya-maya headlight naman. So dito tayo tatawid sa kanto na to. Ayan, so ito yung gate na ang bantay dito ay guard ng BF Resort. Yan. Tapos itong susunod na gate, ang bantay na guard dito ay sa PhilAm Village na. Ayan, napansin nyo, merong gate pa na nakaprepara. Kasi kinu-close din nila to. Hindi 24 hours yung mga makakadaan sa mga friendship route. Meron lang time na binibigay sila. Kung hindi ako nagkakamali, parang 9 lang yata. Kinu-close na, 9 or 10. Depende doon sa mga gate nila. Kaya hindi 24 hours yung paggamit ng friendship sticker. Meron lang oras na inilalaan sila. Ganun pa man, muli, malaking tulong. Lalo na kapag nga sobrang traffic yung Alabang Zapote Road. Tapos makakadaan tayo dito sa mga shortcut, ay napakalaking bagay nito. So 38 minutes na yung ating travel. Okay, ganitong intersection. Ayan, sabi ko kanina, ano ang mauuna kapag ganitong intersection? Ang paunahin natin yung nasa kanan natin. Kaya yung sasakyan na yon nasa kanan natin, pinauna natin. Ayan, sa mga mag-e-exam ng license na minsan ang tanong ay ganon, sino ang unang mag-go at yung nasa kaliwa o nasa kanan? Syempre yung nasa kanan. So tuloy tayo dito at makalabas tayo dito ulit ng gate. So ating naipakita na kapag meron tayong friendship sticker, at dadaan tayo sa mga friendship route. So, okay, tuloy-tuloy yung ating magiging travel. Ayan, dito sa bandang unahan na to ay nandito yung main gate ng PhilAm Village. Pero kung meron kayong mga papasukan na street dito sa PhilAm Village at friendship sticker lang ang gamit nyo, hihingan pa kayo ng ID ng ibang mga guard na nandun sa ibang mga entry ng ibang mga street dito sa loob din ng PhilAm Village. Pero pag dito lang sa
friendship route na to at papadiretsuhin lang tayo. So, ayan, nakatapos tayo ng daan sa friendship route dahil meron tayong sticker. At ngayon, palabas na tayo ng Phil-Am Village dito sa ating dadaanan. Meron ditong mall, ayan, sa bandang kaliwa natin. At lalabas tayo ng Alabang Zapote Road. At pag nakalabas tayo ng Alabang Zapote Road ay tuloy-tuloy lang tayo hanggang doon na sa entry ng Cavitex o Coastal Expressway. Meron doong daanan na papunta ng Kawit, Cavite. Cavitex yung daan, pero syempre papunta tayo ng Ayala Mall, so malapit sa SM MOA. So doon tayo sa kanan papasok mamaya. So pag ganitong mga intersection, ingat-ingat lang din tayo. Ayan, pakiramdaman yung nasa kanan, yung nasa kaliwa. At syempre yung mga sinusundan at sumusunod sa atin, pakiramdaman natin. Ayan, medyo paggabi na talaga, no? So madilim na. Kanina ay may araw pa, ngayon ay nakatago na ang araw. At gabi na, paggabi na. Pero hindi naman laging gabi, hindi din laging araw. Siyempre cycle yan. Pag may araw, may gabi. Parang sa buhay pananampalataya, pag may pagsubok, meron ding blessing. Hindi lahat ng panahon ay trials. May panahon na pagpapalain din tayo ng ating Panginoon. Okay, yan talagang nakailaw na halos ang mga nakakasabay natin, nakakasalubong dahil gabi na nga ngayon. At kapag gabi na, syempre kailangan natin na mas maging maganda yung pakiramdam sa paligid natin, sa pagdadrive natin. So tuloy-tuloy lang tayo dito sa Alabang Zapote Road. At medyo malapit naman na yung Zapote Las Piñas. At doon tayo papasok sa pag-akyat ng tulay, pagbaba. At nandun na yung bandang unahan nun, yung entry ng papunta ng Cavitex at papunta ng Coastal Expressway. Medyo madalang na yung sasakyan, ayan. At hindi kagaya doon kanina na ang daming mga pila pa ng sasakyan dito sa lugar na to. Yung sa kasalubong natin ay madalang na yung nakakasalubong natin. Pero dito sa side natin, ayan, nagpo-full stop. Ibig sabihin nito ay marami pa yung nasa unahan natin. At tayo muling nagpapasalamat. Ayan, medyo mahaba man yung time ng ating travel, pero patuloy niyong sinasamahan ng ating mga lakbay at pinapanood ang ating mga video. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong support, sa inyong panonood, sa pag-subscribe nyo at sa pagbibigay nyo ng mga comments, sa pag-like nyo sa ating mga video at sa pag-share. Maraming salamat. Napakalaking bagay po yan. At tuloy tayo sa ating lakbay. So malapit na tayo dito sa tulay na aakyatin natin. At kapag nakababa tayo sa tulay na yaon ay malapit na ang pag-entry natin ng expressway.
So ang daming expressway ngayon na pwedeng daanan ng mga motorista. Mayroon tayong ginawang video sa isang expressway na ating dinaanan, ang expressway ng Cavite, Calax. Doon tayo nag-entry sa Aguinaldo Silang, Cavite. Tapos nag-exit tayo sa Mamplasan, Laguna. So ang ganda ng expressway na nagawang yon. At 14 minutes naka-exit tayo. Pero yung mga 2 minutes doon, pumila pa tayo doon sa Toll Plaza. Pero kung walang pila, siguro mga 12 minutes. So mabilis lang yung travel doon sa Silang, papunta ng Mamplasan. So maraming mga expressway na dinedevelop. At yung mga nababalita na yung SLEX ay may mga plano na baka makarating ng parting Bicol. So maganda kapag nangyari yon. Okay, so kapag expressway yung ating dinadaanan ay malaking tipid sa oras ng travel. Kahit na may bayad, pero okay lang yon kasi napapabilis naman ang travel. So ito yung tulay na aakyatin natin. At bumaba, yung pagbaba natin ay merong ginagawa. So ang ginagawang to marahil malalaki na naman yung lubak, kaya na project na naman. At sa bandang unahan nito ay e-entry na tayo ng expressway. So doon tayo dadaan sa Coastal. Pero dito sa unahan nito ay may entry ng Cavitex papuntang Kawit. Pero since papunta tayo ng Ayala Malls doon sa Parañaque ay kakanan tayo. At kapag binaybay natin itong expressway ng Coastal, doon na tayo papasok sa may malapit sa PITX. Ayan, dito sa bandang unahan tayo papasok. So may mga nakaharang pa rin doon. So gagawin pa rin siguro yung part na yon. Okay, dito na yung entry ng expressway. So yung bandang kaliwa na yan yung papunta ng Kawit, Cavite. At dito tayo papunta ng Manila, papunta ng Baclaran, papunta ng Parañaque. Maiksi lang yung expressway na to. Dati ay 20 pesos lang ang 22 pesos lang ang bayad dito. Tapos nagtaas ng nagtaas. Parang 30 plus na yata ngayon ang pagdaan dito. Sa first class, syempre iba yung bayad dun sa mga mabibigat na mga sasakyan. Diretso lang tayo dito. Ayan, talagang gabi na. Madilim na ang langit. So, ilang lanes din to? 4. Maganda. Yung sa pinaka innermost lane ito, ayan, ito yung overtaking lane sa mga expressway. Yan yung inilalaan nila na overtaking lane. Pero dito wala namang naka-signage. Pero kung malimit tayong dadaan ng expressway, parang naka-instinct na yung lugar ng most inner lane ay overtaking lane. Ayan, ang ganda ng ilaw ng mga poste, oh. Matataas tapos maliwanag. So malapit na tayo sa Toll Plaza. At kapag dumadaan ng Toll Plaza, lagi nating paalaala, wag
huwag tayong bubuntot sa sinusundan natin pagdating doon sa may malapit sa barrier. At meron naman doong nakalagay na stop here, wait for the barrier to go down. Ang iba nga ay nakasunod kaagad sa kanilang sinusundan, at kapag na-read yung sinusundan nila, na-read yung RFID, tapos nakatutok sila, so hindi ma-read yung kanilang sticker kasi hindi sila sumunod doon sa patakaran ng toll plaza na dapat mag-stop tayo doon sa talagang place. Hintayin natin na daan muna yung nauuna sa atin, tapos hintayin natin makababa muna yung barrier. Tapos kapag tayo na mag-proceed, madaling mariread yung ating RFID sticker. So kapag ang iba hindi nare-read, kailangan pa nilang i-present yung kanilang RFID card para ma-scan at para magkaroon sila ng record ng transaction. Okay, ito na yung toll plaza. Ayan, at hindi naman masyadong madami yung sasakyan. Bagamat Sabado night, ayan, pero dun sa ibang mga lugar ay, bakit siya pumunta dun sa kaliwa? Tayo, ito, mag-stop tayo sa dapat mag-stop, tapos mag-go sa dapat mag-go. Ayan, mabilis lang. Okay, so malapit na tayo sa Ayala Malls. At yung Ayala Malls ay bagong gawa lang din yon. Merong ibang mga pasyala doon, yung Parkal, bagong pasyalan din siya, at meron dong mga basketball court na open court, pero may bakod naman siyang net, at may mga iba-ibang laro na pwedeng gawin doon sa park na yon ng Parkal. So yung dito sa padiretso nito ay papunta ng Manila, papunta ng Baclaran. At itong kaliwa naman na to ay papapunta ng PITX. At yung pupuntahan natin ay madadaanan natin yung kabilang bahagi ng, hindi naman masyadong sa PITX talaga, pero tanaw natin yung PITX. Sa Macapagal Boulevard tayo dadaan. At kapag doon tayo sa intersection ng ilalim ng Skyway mamaya, ay kakaliwa naman tayo. So kapag dito ka rin pala dumaan sa kanan, padiretso, meron din yung entry ng Skyway. Ayun yung padiretso na yun sa kanan. Yung gawing gitna na yan, yung may kotse na yan. So pag diniretso mo yon ay makaka-entry ka ng Skyway. So papunta ng airport, papunta ng Makati, papunta ng south, papunta ng north. So yun yung mga madadaanan kung doon sa kanan ang daan. So dito na tayo sa bandang unahan, kakanan tayo. Dito na yung Macapagal Boulevard. At malapit na sa PITX, so mapapansin natin maraming bus dito mamaya. At maraming mga namamasyal na din siguro dito sa part na to ng Parañaque. So yung kanto dito, ayan, may mga bus na. Yung kanto rito ang pasukan ng papunta ng PITX. At dun, ito may mga lumalabas din galing ng PITX. So pansin natin niya, maraming bus.
Karamihan dyan ay pumapasok ng PTEX tapos lumalabas. Didiretsuhin lang natin to. Isa, dalawa, parang pangalawang traffic light yata, kakaliwa tayo. At kapag nakakaliwa tayo, madadaanan natin yung Okada. Isang pasyalan din na maganda rin. Ang korte niya ay parang barko, yung pagkakadisenyo. At pag nakalagpas tayo doon ay malapit na yung Ayala Malls. So time check tayo, medyo mahaba na yung nilakbay natin, 55 minutes. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong panonood, sa mga comment, sa mga like. Maraming salamat at sa pagsishare at salamat sa pagsusubscribe nyo, sa mga nagbi-view, patuloy na nanonood, sumusubaybay, sumusuporta. Maraming salamat. At sa mga bago pa lang sa ating channel, Pinoy TV, kayo po ay mag-subscribe at marami pa tayong mga video na i-upload, mga video na magbibigay sa atin ng mga tips, mga informations patungkol sa lagay ng kakalsadahan, update sa kalagayan ng mga kalsada, at minsan meron tayong mga sinishare na mga informations na mahalaga at makakatulong sa mga nagda-drive, nagta-travel, naglalakbay. Maraming salamat at ang Panginoong Diyos po ang mag-bless sa ating lahat. So ito, tanaw na natin yung Okada. Ayan. Yung maraming ilaw na yan. Rather, Skyway pala yung natatanaw natin. Skyway pala yan. So paumanhin, minsan tayo nagkakamali. So kakaliwa tayo dito sa bandang unahan. At kapag nakakaliwa tayo, doon na natin matatanaw yung Okada. So itong nasa unahan pala natin ay taas pala to, no? Gabi na talaga. Skyway yan. So yung mga dumada naman dyan galing doon sa part ng Okada. At pag umakyat dyan, ang mga exit niyan ay sa NAIA Terminal. Tapos may daan niyan na papunta ng BGC, papunta ng South Luzon Expressway, at papunta ng Makati. So yan yung mga posibleng madadaanan kapag pumasok dyan sa Skyway, dyan sa taas na yan. So yung traffic light dito, iba yung kapag minsan nakago yung nasa kanan natin yung mga padiretso, yung nandito naman sa side natin na pakaliwa ay nakastop. Ayan, so may panahon naman yan na sabay na nakago. So kakaliwa tayo dito, ayan. At ilang mga distansya lang na tatakbuhin natin ay madadaanan natin ng Okada. Yung Ayala Malls ay isang malaking mall din at magandang mall. At kung kayo ay may mga plano na mamasyal, pwede nyo subukan na pasyalan yung bagong gawa na Ayala Malls dito sa Parañaque. Ayan, pansin natin maraming building na natatanaw tayo sa ating unahan, sa bandang kanan. Ayan, so marami ng mga structure na nakatayo dito. At yung ilaw na nakikita natin na parang red pink na yan,
Yan yung sa ilaw ng Okada. Ayan, medyo curve lang dito. Ayan, ayan, napapansin nyo guys yan. Parang pink siya na may pagka purple na parang red. So ayan, yan yung Okada. Ayan, sa left side na natin. At marami rin yung mga namamasyal dyan. So kakanan naman tayo dito sa bandang unahan. At kapag nakakanan tayo ay napakalapit na natin sa Ayala Malls. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Shoutout tayo kay Sir Gerald Tibordo. Shoutout sa Golyoso Cousins. Shoutout sa Pamilyang Dikit. Ganun din sa Bio Family. At maging sa Fulgencio Golyoso Clan, shoutout. At sa lahat ng mga nag-like sa ating mga videos, nag-comment sa ibang mga videos natin, at nag-subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So ito na, tanaw na natin ang ating pupuntahan, ang Ayala Malls. At hanggang sa muli, tayong lahat ay laging magtiwala, manalangin, manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So, ayan na yung Ayala Malls. Ayan. So, dito na tayo mga kalakbay, mga katravel. Maraming salamat. God bless us all.